Ito po, bad news po para ho sa mga supporters po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, no? Kasi ho, ang International Criminal Court Pretrial Chamber po, mga kabida, reject nila ito hong apila ng mga abogado po ni Digong, ano? Na ipa-excuse ito hong dalawang judges, meaning gusto ho nilang ipa-inhibit ito hong dalawang judges po, mga kabida, no? Ng pretrial chamber. Diyan po sa kaso ho ni Digong na crimes against humanity, ano, mga kabida. Alright? Kasi ho, ang tingin po ng mga abogado po ni Digong, ano, diyan po sa dalawang judges, bias na po. May prejudgment na po, ano, patungkol doon ho sa issue po ng jurisdiction po, mga kabida. Kasi, nagsalita na po itong dalawa ano. So, ano pang aasahan po ng kampo po ni Digong pag dating ho dyan sa deliberation ho ng jurisdiction issue po, mga kabida. Okay? Tandaan po natin, isa po sa mga kini-question po ngayon, mga kabida, ng kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, ito hong jurisdiction po ng International Criminal Court. Okay? Dahil ho, unang-una, stance na po yan ng gobyerno po ng Pilipinas, mga kabida, no, na wala hong jurisdiction ang ICC over Digong because unang-una po, ang Pilipinas ay hindi na po sakop po ng International Criminal Court. Umalis po tayo noong 2019 po, mga kabida, no? At since then, wala na pong jurisdiction ito hong ICC, ano? Eto, babasahin ko lang po itong balita mula sa GMA News Online, ano? Ang sabi po nila dito, mga kabida, ICC denies Duterte camp's appeal to remove 2 judges, ano? Eto, babasahin ko po. The International Criminal Court or ICC pretrial chamber has denied the appeal of the camp of former President Rodrigo Duterte to excuse 2 judges from ruling on jurisdiction of the tribunal over his crimes against humanity case. In a 4-page decision dated May 6, the chamber noted that a judge's excusal can only be sought by the concerned judge before the presidency, as opposed to disqualification, which the parties may request. The decision was signed by presiding judge Lolilia Antonella Motok. Ano? Ang sabi po dito, the possibility for the person to invite or request judges to seek excusal before the presidency is thus not contemplated in the statute text or statutory text, the decision said. As stated by the presidency, no preemptive request may be made by the parties that a judge requests his or her excusal, and such recourse of action lacks procedural propriety, it added. Ayun. So malinaw po, ano? Hindi ho pinagbigyan, mga kabida. Ito hong request po ng defense panel, ano? Na ipa-inhibit ito hong dalawang mga judges. Ano? Itong dalawang judges po, isa po sa kanila, meron pong standing, anong tawag po dito, sanction mula sa Estados Unidos, mga kabida. No? Dahil po, ito hong isa, ito hong si Gatsuo, ano? Siya pala yung, kumbaga, architect doon ho sa warrant of arrest na inisyu po, mga kabida. No? Laban po kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at kay Russian President Vladimir Putin, ano? Mga kabida. Kaya nagalit po itong US dahil ho, unang-una, bakit ho naglabas po ng WA, ito hong ICC, considering ito hong Israel po, mga kabida, hindi po nila sakop po ito, ano? Hindi po ito party at hindi po ito miyembro po ng International Criminal Court. Kaya yun, nagalit po itong si President Donald Trump. At apart po dyan is narinig po ng Estados Unidos na may nilulutong investigasyon pala ito hong ICC dito ho sa mga sundalo po ng Estados Unidos. Kaya yun, ang nangyari po sinanction po, mga kabida, ng United States government ito hong mga personalidad po ng International Criminal Court. At kabilang na po dito, ito hong si Gatsuo, ano, isa sa mga judges po, ano, ng pretrial chamber na may hawak ko sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun po.
napakalungkot po mga kabida na balita, no? Kasi ang inaasahan po ng legal team po ni Digong, ano, na mag-inhibit po itong dalawa since meron na po silang judgment dito ho sa kaso. Kasi unang-una ha, ang kaso po natin, mga kabida, isa po sa mga gagawing legal action po ng kampo po ni Digong, ipabasura itong kaso po ni Digong, ano? Itong crimes against humanity because of the jurisdiction issue. Lack of jurisdiction po mga kabida. Kasi yung ating contention po dito is, wala na po tayo sa ICC since 2019. And yung investigation po na ginawa po ng ICC, yung formal investigation, ginawa po nila 2021 na po, ano? So what's the use of our exit kung manghihimasok pa rin itong ICC, mga kabida? Okay? Kaya yun yung question po ng jurisdiction. Ang problema lang po, may prejudgment na po itong dalawa. Okay? Ang sabi po ng dalawa, may issue o may jurisdiction pa ang International Court kasi ho, yung ginawa daw nilang investigasyon is from 2011 to 2019, which is part pa po yung Pilipinas daw doon ho sa ICC, mga kabida. Ano? Pero yung formal investigation na ginawa is 2021 na. So, ano pa yung personalidad po ng ICC to conduct an investigation and to issue warrant of arrest against the former president? 2021 na po sila na-conduct ng investigation which is out na po yung Pilipinas, ano? Mga kabida. So, yun yung argument po ng kampo po ni Digong, ano? Kaya nga, gusto nilang ipa-inhibit ito itong dalawa kasi unang-una talo na po sila sa numbers pagdating po sa verdict, sa promulgation po, mga kabida, no? Kasi 3 lang po yung judges po ng pre-trial chamber Okay, sabihin po natin, yung isa po ay neutral, pero itong dalawa, may judgment na po. So, ibig sabihin po dyan, matatalo po itong motion po, ano? Petition po ng kampo po ni Digong, mga kabida. Hindi pa nga nag-umpisa itong confirmation hearing. This coming September 23 pa po, 2025. Meron na pong projection na matatalo itong petition na ibasura itong kaso po ni Digong because of lack of jurisdiction po, mga kabida. At dahil ho, may 2 judges na po na meron na po silang judgment patungkol dyan, mga kabida. Kaso lang po, ginamitan po tayo ng procedural anong tawag po dito? Issue ano? Out of procedure daw yung ginawa ho ni Attorney Nicholas Kufman, mga kabida. Like, pa-inhibit itong 2 mga judges, ano? May haka-haka tuloy, ano, na talagang gusto po nilang i-convict itong si Digong, mga kabida, ano? Dahil nga, meron ngang grand design Okay? Kasi ho, ako, mas naniniwala po ako sa sinabi po ni President Donald Trump po, mga kabida, no? Na ang ICC po ay highly politicized. Gusto lang talaga nila na maging relevant muli, ano, mga kabida. Gusto nilang ipalabas na big fish, si Pangulong Duterte, nilitis po nila. Okay? And eventually, i-convict nila, ano, mga kabida. Anyway, may mga recourse pa man po, ano, na pwede hong gawin itong kampo ni Digong. Pwede pa naman po nilang i-apila yan sa mas mataas pa po, ano, na chamber po, mga kabida. Kasi may 4 kasi yun na layer itong ICC, ano, mga kabida. After na magkaroon po ng decision itong pre-trial, meron pong appeal chamber. Okay, na pwede ho nilang puntahan, ano, kung sakali hong worst comes to worst, mga kabida, magkakaroon po ng conviction laban ho kay Digong, ano. Okay?